After mga ilang kilometer galing sa Tagaytay, susunod naman ako dito sa bike trainer. Itong app na to is mga 5 minutes. Dito lang tayo sa loob. Para yung kita wala yung sakit. So, like kanina, maganda rin itong may bike trainer kasi kahit umulan, pwede ka mag-training. Galing ka sa hard training, pwede ka sumundot ng spinning. Ang ano lang nito is maingay. May tatry tayo. Isa pa palang ano dito, cons dito sa bike trainer is mabilis siyang makapulpot ng gulong kasi umiinit yung rotor niya eh. Kaya pag magaganto kayo, meron kayong training wheel set na extra kahit yung rear lang para hindi na po-consume yung daily na ginagamit for outdoor. Mas mabilis kasi itong makapulpot. Ayan na, 5 minutes na tayo guys. Okay. Trade coating yan. Hindi ko masyado pinapataas kasi spinning lang tayo, pati yung cadence. Okay, mamaya may papakita ko sa inyo. Ito yung cadence sensor. Pwede siyang cadence, pwede siyang speed. Ngayon gagamitin natin siya dito sa bike trainer. Ito yung button niya para mag-switch siya sa speed sensor. Yan, umilaw yung S. Ibig sabihin yan yung speed. Okay, yung mas malaki na yan yung gagamitin natin na goma para maikabit sa hub dito sa likod. Is nakabit ko na tong speed sensor na Milan sa hub ko, sa rear hub. Medyo careful kasi kailangan may suot-suot yung kamay mo para mai-hook yung kabilang goma dun sa speed sensor kasi baka mapasok mo yung daliri mo dito sa rotor tapos may ikot mo, putol talaga yung daliri mo dito. Ipapanad ko to sa inyo. Ito yung bago kong nalaman kahit wala tayong mga bike trainer na smart bike trainer. Ito. maganda to, sigurado kung maganda yung connection sa tolling. Mamaya itatry ko to, ibang baba ko yung order ng wifi. Medyo mahina yung
naka ano lang tayo. Hello. Ayan mga kapadyak. Sana nagustuhan nyo tong ano, itong shiner ko na bagong nalaman ko sa bagong kaalaman ko sa pagtitraining. Sprint. Yeah. Na 1 kilometer na yata tayo. Tayo dito. Tapos yan na natin. Stop na tayo. Yan muna natin yung mapa. Yan. Yan yung mapa. Mga kapadyak. Yan yung papadyaking ko. Activities, videos, yan yung ano makikita natin sa screen. Tapos ito yung workout, yan, ito yung watts. Wala tayong power meter, pero yung ginawa natin is gumamit tayo ng speed sensor at heart rate para mag-convert sa watts. Yun yung nagpapatakbo doon sa video natin. Okay, stop na tayo mga kapadyak. Yun yung total. Tapos sisave na natin. Pwede natin i-upload natin. Okay. No thanks. Uploading 100%. Yan, processing activities. Pwede nating panoorin ulit yung ginawa, or pwede nating March 8 yan, review, i-analyze. Sa totoo lang, yun ko pa lang siya ginamit talaga eh, kasi linggo lang yung day off ko. Tapos pag umuwi ako galing trabaho, gabi na, medyo maingay. Tinesting ko muna siya sa kamay. Ginaganong ko yung speed sensor. Pati yung cadence. Pwede siya sa cadence. Maganda kung may cadence din. Iwala yung speed sensor pati yung cadence. Ito yung analysis sa run ko kanina. Yan. Yung watts, di ba? Ang galing. May watts tayo. Tapos average ng padyak is 9 km/h. Yung maximum 38 kasi nakabike trainer tayo. Tapos yan, heart rate. Yung RPM yan yung ano, yung cadence. Since na yung cadence ginawa kong speed sensor, wala yung cadence. Next time siguro mag-avail lang ko ulit sa Lazada ng cadence. Ngayon, yan yung another natin na analysis. Yan, kasi baka akala nila peke yung ano eh, yung ginawa ko na video habang nagbabike trainer, may umaandar. Nakatry ako dati nun, nakamangha at mas nakakaano siya mag-training. Meron nun mga ano, competition
Meron mga live opponent, mga gumagamit din ng ganito. Papakita ko sa inyo, mga kapadyak. Yan, may lever pa. Sloop yung ginagamit ko. Ito. Medyo pag-aaralan ko pa to, mga kapadyak. Marami siyang mga magagandang detalye. Ayan, may mga easy, moderate, extreme. Grabe, di ba? Yan. Yan, extreme yun. Parang may signal. Nakikita nyo, extreme tapos may signal. Tapos itong hard na yan, may parang signal siya na 2 bar lang. Show all. Yan, papakita ko sa inyo. Yan. May mga classic ride. Ito yung recently. Yung pinakamaiksi nakita ko dito, 13 km. Yun yung pinakita ko kanina. Ito naman. O nga pala guys, mga kapadyak. Sorry, puro guys ako. Yan, may mga GPS ride. Yan, may mga follow user, favorite, tax ride. Itong application na to, itong application na to is Tax. Na-download ko lang sa Google Play. Ito, yung connection manager pag magko-connect kayo ng heart rate sensor at Milan. Yung mga sensor nyo, pati yung tawag doon, pati yung sensor ng speed sensor, cadence. Ayan. Pati smart bike trainer, pwede rin. And I can find my trainer. Yan, nakikita nyo naman yung heart rate sensor ko. Diba? Gumagana. Tapos, iikot ko to. Yung pedal ko. Medyo naka-heart pala ako. Yan. Nakikita nyo yung speed, gumagalaw. Nagko-convert siya sa watts. I don't think it accurate to kasi sa tingin ko naman may program to na yung power nung bilis ayun yung magko-convert sa watts. Naisip ko medyo complicated but in training nakakatulong siya. Pero kung wala kang malakas na data, orasan mo na lang yung sarili mo. Ikaw na lang mag-program kung gaano kabigat ang sipa or kung gaano kagaan. Mostly, ang lagi ko itong ginagamit, magaan lang. Spinning. Sabi nga, slowly makes you faster. Training harder. Sige mga kapadyak, ride safe. Yes.